Pangit yun ang rape sa'yo, pangit. Pero pag pogi, ang tawag, one night stand. Hello guys! Grabe talaga yung pastora issue ngayon. At madami pa yung nagalabasan na video tungkol dito sa mga preachings ng same pastora na nasa vlog ko. Tapos, eto na naman, may lumabas na namang preaching video niya, same pastora, same church, na trending na naman dito sa social media dahil sa alarming niyang sinasabi, or I'm not sure if part yun ng preaching niya or joke niya yun sa mga churchmates niya. So, ilalagay ko yung video dito. Hindi siya yung full video. Clip lang siya nung isa sa mga preachings niya sa church. And kayo na humusga kung may mali ba dito or kung normal lang ba tong marinig sa mga preaching sa church. Panoorin niyo to. Pag pangit, rape. Pangit yun ang rape sa'yo, pangit. Pero pag pogi, ang tawag, one night stand. May ibang kasabihan tong kapatid kong yun. So, alam nyo na, ha? So, pili-pili tayo. So after watching nung video na yun, for me hindi siya appropriate sa church setting kasi kung titignan niyo yung Facebook page nila, maraming bata yung member sa church nila. And may mga bata din na uma-attend ng mga sessions nila. So and hindi ko lang din sure kung separate ba yung session ng mga matatanda sa mga bata. Dahil if hindi, hindi siya talaga appropriate pakinggan or sabihin ng isang pastora. And I think narinig ko na tong joke na to before. Hindi ko alam kung kay Vice ganda ba to or sa isang comedian. Pero matagal na tong joke na to about rape. Hindi dapat siya ginagawang joke kahit saan pa man yan. Kahit sa comedy bar or sa church, lalo sa church, hindi dapat siya ginagawang joke kahit saan pa man. Kahit anong tawagin mo dyan, kahit sino pa yan, pogi, mayaman, or pogi or pangit, mayaman or mahirap, isa lang tawag sa salitang yan at hindi talaga dapat siya ginagawang joke. And eto pa, may nakita pa akong video dito, trending na din siya ngayon, isa din siyang pastora. I'm not sure if different church naman to, pero G12 din ata. And dito naman, pinapakita, nagpe-preach siya about sa pera-pera. Ito, panoorin niyo itong video na to, and kayo na ang humusga kung may mali ba dito. Minsan po nag-offering ang church. Sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit-liit. Alam mo, I really signed a check. I put 100,000 pesos kasi hindi ako makapaniwala na tayo na andito. Sabi mo, yak, ikaw nag-offering? Ang liit ng offering? Kaya naman. Ikaw ba yung nag-offering na yon? Naintindihan niyo ba yon? I tell this to people, sabi ko, yak, kayo yung nag-offering nun. Ang liit-liit. Hindi ka tanggap-tanggap sa akin. So ayun, actually marami pang videos. I think meron ding pastor from the same church, from the same organization, ang nagpe-preach din about the same topic, which is money. So para kasing sinabi ng pastora na kadiri daw kapag mababa ang offerings or tithe. That's why parang nagsulat siya ng cheque worth 100,000 para daw okay pag makita na yun yung amount na inoffer niya sa church. So parang ini-encourage nila yung church members nila na mag-offer, na magbigay ng tithes na mas malaki dahil again, kadiri daw kapag onte or mababa lang yung i-offer mo sa church nila. And experience ko to before, I think familiar yung pastor at pastora na nagpe-preach din about money dito sa FYP. I think sila din yung tao behind nung church na na-attendan ko before. That was way back 2009 or 2010 na nag-quit din ako dahil sa mga members naman. I remember titipid ko yung allowance ko, yung weekly allowance ko para lang makapag-offer sa church nila. And yung mga kasamahan ko, kasi different colleges siya, may mga kasamahan ako sa PUP na nagkatyaga talaga sila sa anlilugaw sa campus nila para lang may mabigay sa church nila na mas malaki compared sa na-spend nila sa sarili nila. Which is parang, kung iisipin mo ngayon, parang nakakaawa silang tignan. And hindi dapat ganun. I think offering is offering regardless kung anong amount pa yan, mababa or malaki. As long as bukal sa puso mo yung pagbibigay ng offering sa church, acceptable na yun kay Lord. Hindi mahalaga if, thousands or hundred of thousands yung bibigay mo para hindi ka diring tignan. Dahil hindi naman ganon yung Lord na kilala natin na kapag mababa kadiri, kapag malaki is acceptable. So I think hindi dapat ganon ang yung nasa utak nila as pastor or pastora
kapag tumitingin ng amount when it comes sa offering or tithes. Wala lang, share ko lang yung experience ko. And share ko lang din itong photo na to. Kinoment to ng isa kong viewer sa vlog ko, sa isa kong video sa Facebook. And I agree naman dito. Ito siya. Meron siyang watermark. Parang si Haraya 2020 yung gumawa netong illustration na to. So ito yung si Pastora and yung mga church members niya sa viral video. Ang sabi, people hate Christianity not because of Christ, but because of Christians. Ayun na nga. And I agree naman dito sa illustration na to. Dahil yun din naman yung reason kung bakit ako umalis before. Nag-quit ako dito sa parang Youth for Christ na organization namin nung college. Dahil din sa mga tao, dahil nga, ayun, yung nasabi ko sa previous video ko, medyo parang nagmukha silang self-righteous and madali na sa kanilang mag-judge ng ibang tao na hindi ka-member ng church nila kapag may nakikita silang something off, ganyan. So, ayun, more on guilt trip din, kaya din ako quit dahil feeling ko, ginagawa ko yung ganon, sobrang makasalanan ko na, nakaka-stress, hindi siya healthy sa aking mental health. And for me naman, as long as wala kang ginagawang mali, wala kang tinatapakang tao, okay ka na. Kasi aminin naman natin or hindi, mas madami pa rin talaga yung active sa church, parang every week nagsisimba, pero outside the church, sila pa yung mahilig magmarites, magchismis, ganyan. Share ko lang din. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa issue ng church na to? Agree ba kayo sa mga preachings nila about dito sa mga alarming na remarks ng mga pastors and pastora sa mga preachings nila sa mga church members nila? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happening. Thank you so much for watching and stay safe.